Paraan para matigil ka agad ang pagdinig na ito. Iisa lang po ang layunin. Iisa lang po ang layunin nila. Pigilin talaga at ibaon na sa limot ang tungkol Yan. sa pangyayari ng flood control scandal. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pinayagan nandyan si ayan na, sumasakit na yung puso ko. Bakit nyo dyan pinayagan si Rimulya? Panoorin natin to ha. Sino ba yung nagsasabing buka kayo? Ang bastos naman nun. Kaya ikaw naman banat ba? Hindi naman yung ibig sabihin. Buka! Tingnan mo Mamaya kasi ang palusot nitong tao na to, ito si Rimulya, ang palusot niya, palabas na daw siya. May mga dumarating. Kaya parang hinaharangan daw niya. Palusot nito Napakasinungaling mo, John Vic. Paano pa pag naging presidente ka? Buti na lang, wala kang pag-asa. Tingnan nyo yung posisyon ni John Vic sa posisyon ng mga papasok. Pakaliwa ito, galing sa kaliwa yung mga papasok. Pwede naman siya kumanan kung talagang palabas na siya. Kunwari ako nandyan. Palabas ako, bigla nakita ko sila Robin. Nakita ko yung mga Marines. Ang dami nila, papasok sila. Pupunta ako sa kanan, tatabi ko. Hindi ako magbibida-bida. Pupunta ako sa kanan, lalabas na ako. Kung ang purpose ko ay lumabas at kunwari, natatay ako. Hindi, halimbawa lang, walang bidet dyan. Halimbawa, may bidet ba dyan? Halimbawa, natatay ako, gusto ko na umuwi. Di ba? Anong gagawin ko? Kakaliwa ako para salubungin yung mga papasok o dito ako sa kanan? Tanga ka pala Ha? Tanga ka pala kung ang gagawin mo, papunta ka sa kaliwa. Simple nga lang yan sa tren, di ba? Pagpapasok ka, saan ka dadaan? Una-una, pagpapasok ka ng tren, paunahin mo ilalabas. Tsaka ka pumasok. Kasi yun ang sinasabi niya, palabas siya O di sana, pinauna mo muna, tapos tsaka ka lumabas. Di ba? Sa mga hagdan, pagpakyat pababa, saan ka mag-stay? Di ba, stay on the right? Are you stupid? John Vic Rimulya, I'm calling you out. Are you stupid? Di ba dapat pag sa hagdan yan, doon ka sa kanan, stay on the right. Yung sa kabila, stay on the right din. Basic yan Basic. Alam mo ibig sabihin ng basic? Basic yan. Di ba? Bakit ka, bakit ka sasalubong? Tanga lang nga sasalubong. Hindi lalabas ako, sasalubungin ko sila. Pwede ka naman kumanan. Ang laki-laki nung kanan, Nakita nyo, ang laki ng likuran? Ang laki ng likuran, Ayan, dito ka sa kanan, doon ka sa may painting. Hindi ba? Nakakagalit Nakakagalit talaga yung palusot mo. Hindi, palabas kasi ako biglang nakita ko silang papasok, baka matumba ako Kaya parang ginaganon ko sila, binablock ko sila kasi baka matumba ako Bobo ka ba? Bobo ka ba o tanga ka? O baka naman gago ka? Pwede ka naman tumabi doon sa painting, tapos pinapasok mo sila. Ako nagtatanong lang Hindi kita sinasabihan ng bobo ka Hindi rin kita sinasabihan ng tanga ka Hindi rin kita sinasabihan ng gago ka. Ako'y nagtatanong, bobo ka ba, tanga ka ba o gago ka ba? Kasi tanga lang, bobo lang at gago lang ang sasalubong sa crowd. Pero gusto mong umalis. Gusto mo na lumabas. Yan kasi palusot niya. Gusto ko na lumabas. Nagkataon, nakasalubong ko sila. Kaya para hindi ako matumba, hinarangan ko sila. Kahit siguro taong na may lohika ang pag-iisip, hindi maniniwala sa sinasabi mo. Hindi maniniwala sa palusot mo. Hindi niya kinaya. Panis. Hindi. Alam mo, Banat Bay, maging patas ka naman. Hindi naman niya hinaharangan. Baka niyayakap lang niya si Robin. Ang pogi kasi ni Robin pogi ni Robin. Kahit matanda na yan si Robin, pogi pa rin yan. Pag nakita niyo sa personal yan, iba karisma ni Robin. Talagang sarap yakapin yan. So sinasabi mo ba, Banat Bay, bakla si John Vic? Wala ko sinasabing bakla siya. Ang sinasabi ko lang, masarap yakapin si Robin. Ako, pag nakikita ko yan, gusto ko yakapin yan gusto ko yakapin niya si Robin, pogi-pogi Pati yung kanyang pamangkin si Daniel Padilla. Pareho silang pogi Gusto ko yakapin. Di ba? Hindi ko sinasabing bakla si John Vic. Malay nyo, gusto lang yakapin ni John Vic si Robin. Ayan yapos na yapos sila
Oh. Oh. Ayun ha, palabas daw siya pero sinundan niya. Palabas siya pero sinundan niya, papasok. Yan ang sinabi niya, di ba? Hindi ako nagsabi niyan. Tingnan ninyo ha, yung palabas, papunta sa kanan. Ito, papunta sa kanan, doon sa painting. Yun ang palabas. Okay? Oh. Pero nung hindi niya napigilan, saan siya pumunta? Pumunta ba siya sa kanan o kaliwa? Ayun, sinundan niya. Sinundan niya. Oh. Ay, sabi niya. Oh, malungkot siya, sabi niya. Ina niya, no? Ito, haka-hakala tong opinion ko, ha? Ito, haka-haka. This is not the truth. Siguro nasa isip niya. Hindi kami nakapaghanda doon. Pero at least, pag nakita ni Marcos yung video na, itong video na to, at least, nakita niya na, I did my best, but my best wasn't good enough. Ha? Sabi niya siguro, hindi, at least makikita ni Marcos na I did my best, pero wala talaga eh. Sablay, di ko kinaya eh. Masyadong pogi si Robin eh. Yun ay haka-hakang isip lamang ha. Kathang isip ko lamang yun. Hindi po yun opinion, hindi po yun fact. Pero tingnan niyo, malungkot siya. Oh, palabas siya niyan, ha? Palabas daw siya niyan. Pero sinundan niya papaloob. Sinungaling ka talaga. Yan ang problema kasi pag nagsisinungaling. Hindi, yan talaga ang problema pag nagsisinungaling. Mahuhuli sa sariling bibig. Tingnan niyo yung pagsisinungaling niya. Ha? Papakita lang natin. Kasi, sandali. Ay, nako. Hindi ko ata na ano nailagay. Aha. Sandali. Ito tomate. Ayan. Ito. Ayan. Ako pinisipan sa Senator Pia saying that you Wait did lang. lockdown ko kasi no. Ayan ha. Isa pa. Pasok. Ako pinisipan sa Senator Pia saying that you did lockdown ko kasi no. Para makita nyo naman, wala akong kasama. Tingnan nyo lahat ng video ako lang mag-isa. Sa labas na talaga ako. Doon nakaparada po si Koji sa labas. Palabas daw siya pero sinundan niya papaloob. Wala daw siyang kasama. Na caught off guard ka lang. Mag-isa lang talaga ako. Ang blocking force, dapat mga 100 kayo. Blocking force, 100 kayo. Di ba ang daming pulis sa labas? Ang daming pulis, sinarangan nga sila dun eh. May video ako nakita, kung hindi pa tumulong yung mga nagrarally, hindi makakapasok yung mga Marines. Hinarangan sila ng mga pulis sa labas. Akala mo siguro, confident ka na hindi sila makakapasok dito dahil may harang sa labas. No, confident ka eh, daming pulis sa labas eh. Oh, daming pulis. Parang buong PNP ata nandun eh. Buong PSPG nandun eh. Pwede na ako mag-isa mag-block ng isang batalyon ng tao. Diba? Hindi ko kaya yun. Then on the top, para siguruhin na the Gatchalian group ang nakapangyayari in the building, it's their committees, it's their witnesses. I'm here kasi nagkakaroon ng parehong factions on left and right of the building. Diba? Ang iniiwasan namin, mag-clash with dalawang. Wow! Yung sa kanya, diba? Let's keep things down. Diba? The foreign down. Wow! And then, we agreed na nagkasundo na kami, paalis na ako, bigyan na ng boom, sumabog na, may parating para sila. Diba? External Walang sumabog. security sa madaling sabi. Oh, wait, sir, na naman na role ko. I have no role here in the Senate. Then why are you inside? And to talk to, kinausap ko si Senator Gatchalian. Kasabi ko, I asked him na doon kami sa labas. Diba? Sa loob, wala kami pakialam dito. Totoo naman eh, o sa ang heavy ko. Wala kami pakialam. So, hindi kasi wala pulis eh. Diba? Wala pulis dito. I was alone. I came here alone. I was almost trampled upon. Tingnan lang, lakas-lakas pa katawan ko. Kaya kinaya ko naman. But now, sir, you Kinaya daw. Kinaya. came from a meeting, right, sir, with Senator Gatchalian? Yes. Can you tell us more about it? There was a summon of the Sandigan Bayan para i-produce si Bryce Hernandez dito. Pero nung nakita namin, tinanong ko kung valid ko, nag-order yung old Blue Ribbon Committee. So kanina, nakita niya sa akin na yung new Blue Ribbon Committee sumulat sa Sandigan Bayan na they no longer recognize the request of the old Blue Ribbon. So it's ano lang yun, it's a communication thing. Kasi baka makontempt yung mga tao ko sa BJP to be producing Bryce Hernandez. And they wrote to the Sandigan Bayan body na tayo ko lang nalaman, hindi ka baka. Yan the copy already. Cancel na yun sa people. Ayaw order to bring Bryce Hernandez. Baga ibang, yung naunang Blue Ribbon po yun, hindi Oo. kay Senator Erwin. So, kinarify niya na dinara na pala nag-notice na ang Blue Ribbon na they no longer are requested. So, yun ang Ako, matindi talaga itong nangyayari na to. Ha? Talagang pilit nilang pinagtatakpan ang pangyayari na to. Kaya pigil na pigil po sila. Ito, papakita natin yung mga iba pang bahagi na kung saan pinatatahimik. Okay, pinatatahimik po
ng hulaan ninyo kung sino. Tao din ni Marcos. Pagkatapos po nito, Your Honor, ay iipunin namin sa isang USB. In fact, nag-umpisa na kami mula nung natanggap namin ang imbitasyon ninyo. Pero marami po talaga ang iba't ibang sources. Itinago rin po kasi nila yung kanilang telepono. Dahil, alam niyo po, Sino po ang nagtago? nung una po kasi, nung lumabas si Sergeant Gutesa, lahat sila ay pinatawag, no? Siguro sila ang magkwento mamaya. Pinatawag sila at right there and then, kinuha po yung kanilang telepono. Hindi, gusto ko sila nang magkwento. Sila Sino po, ang oh. pwedeng magkwento doon sa bahagi na yon na sinasabi ni Atty. Baligod? Yung tungkol sa telepono, sino yung kumuha ng telepono? Your Honor, magandang Pangalan umaga. po, pangalan. Ako pala si Bini Is Voluntati. Your Honor, kasi nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Na Ano po? Ano po? Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa Sino po rapport. ang lumiligaw sa inyo? Si dating Chief of Staff Nick Torre po. General Torre po. General Nick Torre. Yes po, Your Honor. Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa'yo? Siyempre yung naliligaw, kumbaga sa babaeng nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kung minsan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahang loob, lalaki, para lang maibig mo. Anong klaseng panliligaw ang ginawa niya? Una, Your Honor, kinausap kami na mag-pirma ng affidavit na walang bisa namin yung mga sinasabi ni Orly Gutisa po. Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit na huwag ninyong patotohanan Opo, yung, Your Honor. yung mga pinagsasabi Opo, Your na Honor. nauna ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. Pumayag ba kayo? Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdebating dalawa eh. Simula alas 4 hanggang alas 7. Kaso lang yung apat na kasama ko, napilitan na silang pumirma, gawa nung naipit na po, baka kami ay mapahamak po sa kanila. Mapahamak pong sarili namin po. Sa makatwid, hindi siya nanliligaw, nananakot siya. Yung nanliligaw, malumanay, magandang approach. Mm. Pero natakot ang mga ibang kasama mo. Para ganito yan, mga kababayan. Yung mga nanliligaw, di ba, nagbibigay ng bulaklak, nagbibigay ng cake, nag-o-offer ng bahay, nag-o-offer ng sasakyan niya. Especially kung sugar daddy ka, di ba? Ako na ang bahala sa renta mo. Ako na ang bahala sa, sa sasakyan mo. Ako na bahala sa bahay mo. Ngayon, di ba? Nanliligaw. Paano yung nananakot? Pag ako, hindi mo pinakasalan. Pag ako, hindi mo niligawan. Meron akong iskandal mo. Ipopost ko to sa social media. Yun ang pananakot. Para bagang ganun. Hindi panliligaw yung ginagawa sa kanila. Kasi panliligaw, bibigyan ka lang. Pero pananakot, pakukulong ka. Nakapirma doon sa kanyang nakapirma, kagustuhan na huwag patotohanan yung sinasabing nauna ni Sergeant Gutesa. Yes, Your Honor. Bali, 5 kami po yung pumirma. Ako yung pinakahuling pumirma. Pero ngayon sinasabi mo na napapirma ka lang dahil napilitan ka lang. Yes, Your Honor. Pagkatapos noon, ano naman ang pabuya na binigay sa'yo kung meron? Binigyan kami ng 50,000, Your Honor, para sa disturbance namin. Pakiulit nga po, magkano po? 50,000, Your Honor. Yen, Pesos. No? pesos. Opo. Sino nagbigay? Yung si Annalisa Gaspar po. Yung staff niya doon po. O ano naman ang, bakit nila kayo binigyan? Kayong lahat binigyan ng 50,000 pesos. Yes, Your Honor. Para manahimik Opo, Your at Honor. huwag patibayan ang pinagsasabi ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. At saka sa mga sunod na araw, Your Honor, pinatawag naman po uli kami na yung lahat ng cellphone po namin, ibibigay po sa kanila. Sa anong dahilan? Papalitan po ng mga bago po, iPhone po. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. So papalitan nila ng mas maganda. Yes, Your Honor. Alam ninyong dahilan kung ba't nila gagawin yon. Kasi nandun yung mga picture namin, Your Honor, na kasave sa cellphone po namin. O ganun palang nangyari, paano kayo nagkaroon pa ng mga litrato Your na Honor, nasama dito sa inyong pinagsamang salaysay? meron po kaming nakasave sa iCloud po namin. Nautakan mo rin siya, di ba? Yun! Yes, Your Honor. Kahit babasagin po yung cellphone ko, pwede ko po i-restore sa isang cellphone po. Pinapatunayan pa ba ninyo yung sinasabi niya sa kayo po? Your Honor. Pangalan po? Rosebert Popan. Ilagdag ko lang po. Ito po yung cellphone na binigay sa amin. Anong pakisabi mo kung anong klase ng cellphone para ma-record? iPhone 16e, 128 GB. Magkano yan sa ngayon? Hindi ko mga 30 plus siguro, Your Honor. Ano? 30 plus. Hindi sila marunong, 30,000. hindi sila marunong manligaw? Tapos, Mr. President. Chairman, one question.
Paano kaya manligaw si Margoleta? Hindi sila marunong manligaw. Masyado naman mababa yung ano. Ganun na ba ligawan ngayon? iPhone? Ang hirap naman nun. Sir, brand new nung binigay sa inyo. Yes, Your Honor. Kaya, alam niyo naman, single ako. Kung gusto niyo ako ligawan, but iPhone is not enough. Ang kailangan ko, MacBook Air M5, 1 terabyte, 24 ang RAM. Malapit na birthday ko, ha? Oh, kung gusto niyo ako ligawan, MacBook Air M5, 15 inches, 1 terabyte, 24 ang ang RAM. Yeah. May I ask the staff mamaya yung ano tawag doon, IME. May number yan eh. Pag, IMEI, Oo. Your Honor. Try lang natin i-trace baka kung saan nila binili at paano it's our duty here na sundin lahat ng ebidensya. So we'll try to do a forensic din. Kahit namin hindi lahat or kung sino hawak yung bago. Tulungan nyo na lang kami kung alam nyo yung sinasabi ko. Sige po. Thank you, Mr. Dagdag ko lang po, Your Honor. Gusto nilang makuha yung dati kong cellphone kasi marami po akong nakasave doon na mga picture. Pero dahil po sa Marines po ako, wise, ibang cellphone po yung binigay ko. Kaya Magaling! na-save ko po yung mga picture. Magaling kang bata ka! Lagot ka ngayon sa asawa mo. Lagot ka sa asawa mo. Pag hiningi yung cellphone mo, pakita nga yung cellphone mo, may nagtitext sa'yo ah. Tapos nag-abot ka ng ibang cellphone, yari ka! Patay ka kayo sa asawa mo! Tuwang-tuwa si kuya, oh, yari ka dyan. Sabi nga nila, Mr. President, nagtatalit-talinuhan man ng matsing. Ay, gago pa nauutakan rin. din. Tama? Punta tayo ulit doon sa mga mali-maleta na binibigay ninyo. Dinadala mo... Kanino ba galing yung maleta na dinadala nyo sa bahay at mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Senator Amy Marcos? Your Honor, yung mali-malita po na binibigay po kay Kong Saldi galing po sa ibang contractor po na nauna po na naimbestigahan na po dito. Na-establish na natin kung ilang beses sa loob ng isang linggo kayo nagdi-deliver at kung ano ang average na bilang ng maleta at yung nilalaman ng mga maleta na yon. Na isang araw nga ay hindi makapaniwala yung isa sa amin na para bang physically hindi po pwede na makapag-deliver kayo ng ganong kalaking halaga at parang gumawa pa siya ng parang time motion study. Imposible ito. Kaya ayaw niya kayong ipatawag dahil hindi siya makapaniwala na yung ganong kalaking pera ay pwede ninyong i-deliver. Naniniwala ba kayo talagang na-i-deliver ninyo ng buong buo yung mga sinasabi nyo na nakasulat dito sa inyong pinagsamang salaysay? Ano-anong lugar? Ano-anong addresses? Isa lang ba ang bahay na pinagdalhan ninyo sa bahay ni Martin Romualdez o may iba pang mga lugar kagaya ng binabanggit nyo rito? Kailangan ma-record po lahat ito. Bagamat ito pong binigay na copy ngayon ay magiging parte na po ng record ng Blue Ribbon Committee. Your Honor, yung sa kay dating Speaker Martin Romualdez po, nag-umpisa nung umupo si Kong Saldico sa Chairman ng Appropriation, simula September hanggang natapos yung termino niya po, slice ko na lang po. Simula September 2022 sa 14 Nara Street po kami nagde-deliver hanggang 22 to 23 December po. Ano pong address? 42 McKinley Road. McKinley. Pagkaraan ng panahon na yan, saan naman kayo nag-deliver? 2024 po hanggang natapos yung termino ni Boss. Nasa 14 Nara Street na po, South Forbes. Sa mga tweet, Grabe, 42 no? McKinley at saka 14 Nara Street Yes, Your na Honor. pinagdalhan ninyo ng mga mali-malita. Your Honor, doon na po yung pinaka-last na delivery ng bahay niya po. Oh, pagdating Lupit. nyo sa mga lugar na yon, kilala ninyo kung sino yung tumatanggap. Hindi naman siguro basta nyo na lang nilagay sa kanyang pagbukas ng pinto, binalibag nyo lang, umalis na kayo. Meron tumanggap sigurado, tama? Yes, Your Honor. Doon sa 42 po, si Mayor Duma niya po, si Ma'am Jocelyn po. Tsaka yung iba yung mga katiwala niya po. Hindi po namin kilala. Kasi matagal kayong nagde-deliver, kaya pati mukha Ayun, dapat ipatawag din niya si Ma'am Jocelyn na yan. O, di ba? Oh. Ang lupit talaga. Ito. May maganda pang portion dun eh. Ha? May maganda pang portion na... Ito, mismo to eh. Mismo. Ito sinabi ni Cayetano eh. The rules of the Senate, the Philippine Constitution, and mawalang galang sa mga hindi nating ka-religion na mga Christian, the Bible. Do we follow power or do we follow these three books? And yung pagsunod ng House of Representatives at saka ng Malacanang, obvious na play nila yon, di ba? So yung mga empleyado, give them time over the weekend pag-isipan, pero hindi madali sa kanila kasi livelihood nila at career nila at stake.
At alam mo naman Pilipino, we have a notion of utang na loob. So kung nagpasok sa kanila ay si Senator Coco, Senator Drilon, etc., lumalabas sa, actually, sabi nila pagka si Alan Cayetano hindi unifier, di ba? Di totoo yun, ha? Kita mo, lahat sila, Marcos na rin. Yo! Nagkaisa sila doon. Napagkaisa ko sila doon. Yung kaliwa, yung mga dilaw, yung mga pink, yung mga dating aktivista, yung mga dito. Kampi-kampi na ngayon sila sa Malacanang. So napagkaisa ko sila. So hindi totoo na hindi ako unifier. Doon muna tayo. Totoo yan. Saan kayo nakakita no? Nagbabangayan sila dati ha. Yung mga makakaliwa, galit na galit. Diktador ka Marcos! Diktador! Mamamatay tao ka! Bumubula mga bibig ng mga hayop na mga terorista mga kaliwa eh. Yung mga pinklawan nun, galit na galit din. Kasi nagdemandahan pa nga yan, di ba? Si Marcos nagreklamo pa siya noon, natalo daw siya ni Leni Robredo dahil dinaya daw siya. Sabi naman ni Leni Robredo, corrupt. Mga ganyan-ganyan, yung mga pinklawan, dilawan. Pero ngayon, sama-sama tayong pagtakpan natin itong mali-malitang diniliber. Sasabihin niya, wala naman sinabi si Robredo ganyan. Hindi ko sinasabi si Robredo. Sinasabi ko yung mga bataan niya, yung mga sumusuporta sa kanyang mga political biot analyst nila. Galit na galit sila kay Cayetano ngayon. As in, lahat sila, tila bagang against kay Cayetano. Ayaw nilang matuloy itong pagdinig na to. So, united sila as one. United sila. Kita niyo mga ulul, mga double standard, mga hipokrito. Thank you. Nagpalakpakan, di ba? First time. SP! First time ako nagpalakpakan ng media, walang bayad yun, ha? Matinding pitik yun, ha? Pero pumalakpak pa rin yung mga media. Tanga-tanga talaga ng mga media. Bobo rin kasi kayo. Alam mo, si Cayetano, matagal na ho natin tong kakilala. Hindi ko naman sinasabing close tayo dito, pero matagal na natin kakilala. Pag ito po nag-speech, nagsalita, mataling haga. Sa sobrang mataling haga, minsan mahirap intindihin. Bakit to? Sarcastic po kasi minsan to eh. Hindi naman sarcastic. Sorry. May sarcasm. Magkaiba pala sarcastic sa sarcasm. Kasi parang yung dating ng sarcastic, parang parang masama eh. May sarcasm. Ibig sabihin, pumipitik, pero yung ganyan. Sabi niya, first time ito na pumalakpak ang media na hindi binabayaran. Na walang bayad. Tuwan-tuwa naman yung mga media. Tanga. Patama sa inyo yung mga ulul. Ibig sabihin, hindi kayo pumapalakpak pag hindi kayo binayaran. Ang mga media kasi jukebox yan. Pag hindi mo hinulugan yan, hindi yan didepensa sa'yo, hindi yan papalakpak, di kanyan babalita. Ito, offend sila dito sa issue ng ng bayaran ng media. Wag nga kayo, alam nyo naman sa mga kasamahan nyo na may mga bayaran. Hindi ko sinasabing lahat pero ang dami sa inyong bayaran. Kung makabintang kayo sa mga social media vlogger na bayaran, akala nyo naman talagang nilalahat ninyo. Tapos nagagalit kayo pag ang social media vloggers naman na nagsabi ng bayaran. Hindi ho, there is no fucking thing such as media, social media. Pag media, matino. Pag social media, hindi. Ganun. Walang ganyan. Tao yan. Whether social media o media, tao yan, iisang tao yan. So, ibig sabihin nun, may bayarang social media, may bayarang media. May matinong social media, may matinong media. Hindi, basta bayaran ang social media vloggers. Ang media matino, ulul. Ang daming bayaran sa inyo, malay-maleta pa nga eh. Hindi ba kayo nasusunog sa kasinungalingan ninyo? Hindi ba kayo nahihiya sa kasinungalingan ninyo? Alam nyo naman maraming bayaran sa inyo tapos nagagalit kayo pag kinatawag kayong bayaran, butthurt kayo kay Marcoleta? Bayaran kayo! Sa totoo lang, mas marami nga sa inyong bayaran eh. Sa social media, sa pagdating sa vlogger, alam ko yan. Dito sa mga supporter, sa mga Duterte supporter, sino magbabayad sa amin? Wala na akong pera mga Duterte. Kumikita kami. Yan. Aminado kami dyan. Kumikita kami through YouTube, Facebook. Pero bayaran, abay kagaguhan yan. Pero alam naman namin na meron talaga din. Ay, ako, I can only speak for my banateros, for my group. Walang bayaran sa amin. Meron kaming trabaho. SMNI anchor kami. At the same time, meron kaming mga YouTube namin. Iyan po ang aming trabaho. Diyan kami kumikita. Pero kayo, yung totoo,
Di ba? Lalong-lalo na yung mga tanso vlogger. Yun talaga, bayaran. Alam mo kasi yung mga loyalistang vlogger na dati iskwami lang, ngayon nakapagpagawa na ng mga ilong. Oh, hindi ko alam kung bayaran yung mga yun o pokpok lang. Pero marami dyan, bayaran talaga kasi ang hirap ipagtanggol ni Marcos pati yung kapalpakan ni Marcos, ba't sila nananatili dyan? As a matter of fact, yung iba nga dyan, kakilala ng mga kasamahan ko eh. Ang sabi lang sa kanila, pasensya na, trabaho lang ito kasi siyempre, alam mo naman ng kabuhayan namin, jologs kami, squatter kami. Hindi, totoo! Meron yung mga dati kasi, yung isa sa mga kasama natin, dating ano yan eh, yung hindi sa politika, ano bang vlog-vlog yun, yung basta namimigay, something like that. Kasi kasamahan niya yung iba dyan eh. O yung iba lumapit sa kanya, sabi niya, pasensya na, bumabanat kami kay BP kasi wala eh, trabaho lang para sa amin eh. Kailangan ng pamilya namin eh. Sabi ko, grabe naman, pinakakain mo sa... Hindi, isipin mo to. Kung ikaw vlogger ka ng mga loyalista, ang pinapakain mo sa anak mo, ang pinapakain mo sa mga jowa mo, ay pera ng taong bayan. Kasi, yung mga nagbabayad sa'yo, saan ba nila kukunin yung pera nila? Sa sahod nila? That's not true. Kukunin nila yung pambayad nila sa'yo sa tax ng taong bayan. Kaya mong... Alam mo yun? Kaya mo yun? Yung kinakain ng sa bagay, squammy ka eh. Kaya mo talaga lahat yan. O ito tingnan ninyo itong banat ni Marcoleta wait lang Saan na yun? Wait lang. Bakit pala yung... Wait lang. Hindi. Sorry. Lagi ko na Ito. Sa sinabi po kanina ni Okay, pasok. Chairperson Pia, maging ako po ganun din ang damdamin ko. Hindi naman namin pinagpipilitan ang sarili namin na kami ang manguna sa Blue Ribbon Committee. Nagkataon po nung una ako po nahirang, dala po ng tungkulin, ay binalikat ko po yun. At sa aking pagkakaalam, ginanap ko po yung tungkulin ayon sa aking kakayahan at sa aking kaalaman. Kaya lang yun po ay hindi nagtagal. Sapagkat iba po yung nahirang na leader ng aming Senado at nagtalaga sila ng bagong chairman ng ating komite. Kaya pansamantala, hindi na po ako naging chairman, ngunit ako'y naging miyembro pa rin. Ang problema lang, nung sila na po ang humawak ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee, kayo po ang nakakaalam at lahat po ng Pilipino na sumusubaybay sa pagdinig na ito, wala po silang ginawa para ituloy ang pagdinig. Sila lamang po ang may kaalaman ng dahilan kung bakit ayaw nilang ituloy. Ayaw nilang ituloy, gusto pa nilang pagtakpan ang mga taong utak at mastermind ng pinakakarumal-dumal na pagnanakaw ng salapi ng bayan sa kasaysayan ng Republika. Yung pong kasama naming 11 na nang 11 sa amin kahapon. Wala mang isa sa kanila ang naglakas ng loob na magsabi, mga kasama, ituloy na natin ang pagdinig na ito. Wala. Naghihintay ang sambayan ng Pilipino. Hindi pa tayo nahihiya. Pera po nila ito. Ipaliwanag natin sinong kumuha, saan napunta, ano nang mangyayari ngayon. Meron po bang nagsalita sa kanila? Isa man sa kanila? Lalo na po yung madadaldal sa kanila. Wala! Wala po. On record. Kayo po ang mga participants sa media. Nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Bayaran! Sasabihin ko na... Galit na galit. Tingnan mo, galit na galit yung mga media na yan, Sabi siguro nila, Senator naman, wag mo naman kaming bookingin, nabayaran kami. Paano na yung pagpapakilay namin? Pangpalashes namin? Kailangan namin tumanggap. Di ba? Bayaran ba kami? Sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Wala. Kayo pong members Mga ng bayaran. media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Nako. Halos 10 buwang singkad, hindi sila kumibo. Nako. Nung kami po ang nagkaisa para manguna uli sa Senado, sa pangunguna na Senate President Alan Cayetano, hindi pa po kami nagtatagal. Gumawa na sila kaagad ng paraan para matigil kaagad ang pagdinig na ito. Iisa lang po ang layunin. Iisa lang po ang layunin nila. Pigilin talaga
at ibaon na sa limot ang tungkol Yan. sa pangyayari ng flood control scandal. Wala na pong ibang isyong pinag-uusapan. Wala na po. Kailangan po mapagtakpan, makalimutan, akala nila malilimutan ng taong bayan ang nangyari na skandal sa kasaysayan ng ating bansa. Sino pong makakalimut sa inyo? Ngayon po, nandito tayo ngayong umaga. Ang nagkusa lang na dumating dito ay yung mga taong merong pagmamahal sa kanilang bansa. Yung mga taong ang gusto nila malaman talaga kung sino dapat managot sa pangyayari ito. Yung pong wala ngayon, para ko nang nakita. Basahin po ninyo ang isang tala sa banal na kasulatan. Proverbs 28:1. Alam niyo kung ano nakasulat doon? Ang taong makasalanan, ang taong masama, umiiwas, nagtatago kahit walang humahabol. Yon. Ngunit yung taong matuwid, umuungal parang leon. Ito po ngayon ang ating kasaysayan ngayon. Makikita ninyo ngayon ang larawan. Alam mo, yan po yung dahilan kung bakit galit na galit po yung mga media ngayon kay ano. Kasi sinabihan niya ng bayaran. Totoo naman eh. Hindi ko maintindihan sa mga media na to bakit galit na galit. Totoo naman.